Sama-sama tayong magiging kakakli. Malaking pagbabago sa liderato ng PNP, sibak bilang hepe ng pambansang pulisya, si Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa sa dahilan ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Pero ayon kay Remulla, kinukonsidera si Torre para sa ibang posisyon. Saksi, si Maki Pulido. Ilang araw nagtagal bago tuluyang masilbihan ng warrant of arrest si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy noong nakaraang taon. You have the right to remain silent. Si Nicolas Torre III, na hepe noon ng Police Regional Office 11, ang namuno sa operasyon. Marso naman ngayong taon bilang hepe ng CIDG, pinangunahan din ni Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Naging maugong ang pangalan ni Torre at mula sa pagiging 2-star general, lumundag sa pagka 4-star si Torre nang italagang ika-31 PNP chief. I would like to tell my people that give your best because kung hindi nyo kayang gawin, may ipapalit sa inyo. So everybody should be in their toes. Siya ang kauna-unahang graduate ng PNP Academy na umupong hepe ng pambansang pulisya. Sa sona ng Pangulo nito lang Hulyo, special mention pa si Torre. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torres. Pero matapos ang halos 3 buwang pamumuno, sinibak sa pwesto ang PNP chief. Effective immediately ang utos na nagtatanggal sa kanya sa pwesto na nilagdaan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, isa sa mga dahilan ay ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Hinarang ng NAPOLCOM ang pagbalasa ni Torre sa ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. na nooy Deputy Chief for Administration, ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Sabi ng NAPOLCOM, hindi dumaan sa NAPOLCOM Bank na pinamumunuan ni Remulla ang ipinag-utos na rigodon ni Torre. May administrative at supervisory control sa PNP ang NAPOLCOM bilang attached agency sa ilalim ng DILG. Sa memo ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo, haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Sa flag raising ceremony noong isang linggo, ipinakilala pa niya mga bagong opisyal na kanyang itinalaga, kabilang si Police Lieutenant General Bernard Banac na ginawa niyang Deputy Chief for Administration. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Ilang araw naman bago masibak, may ganitong sinabi ang dating PNP Chief. Now, ang mga nakikisawsaw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No. May mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Torre. Sa ngayon, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng National Capital Region Police Office o NCRPO. To the outgoing and the First Lacan Chief PNP,
Police General Nicolas Deloso Torre III. Thank you for steering the PNP for what it is today. Isa lang ang maaaring humawak ng 4-star rank sa PNP, kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Torre, 3-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na pulong ng NAPOCOM. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yon, no? Okay, and so dito, of course, may order na relief and I have my designation orders, I follow. Hindi pa rin malinaw kung saang pwesto malilipat si Torre. Nang tanungin ukol dito si Nartates, Nandyan sa Office of the Chief PNP or nasa PHAW. pero sabi ni Remulla may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He is being considered for another position because the President still believes in his capacity. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nabundol at tinakbuhan ng nakabanggang driver ang 74 na taong gulang na babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Marikina City. At sa Bulacan, ninakawan ng mahigit ₱250,000 ang isang senior citizen na magdedeposito sana sa bangko. Saksi, si Marisol Abduraman. Bago pa man mag-alas 11 ng umaga kanina, mapangahas ang panguholap sa kalsadang ito sa Santa Maria, Bulacan. Ang biktima hindi pa nakakalayo sa binabaan niyang sasakyan nang mabilis na hablutin ng suspect ang kanyang bag sabay tutok sa kanya ng baril. Hindi na nakapalag ang biktima na magdedeposito sana sa bangko. 550,000 pesos ang laman ng tinangay na bag. Sinundan po siya ng suspect. At yung suspect na to, may dala po siyang baril, tinutok po sa biktima. Sinubukan pang kunin ng biktima ang hinablot na bag pero natakot raw siya sa baril ng suspect. Mabilis din tumakas ang riding in tandem suspects. Pero saktong may nag-iikot na traffic management officer ng LGU na siyang humabol sa kanila at agad nagpasaklolo sa Santa Maria Police. They conducted the dragnet operation that resulted to the arrest of the suspects. In a matter of 3 minutes, ma'am, they were able to apprehend the suspects. Nabawi ang 550,000 pesos na cash na kinuha ng mga suspect. Nakuha rin ang kalibre 40 na baril na gamit nila, gayon din ang mga bala. Bukod sa dalawang suspect, inaresto rin ng Santa Maria Police ang isa nilang kasabwat na siyang nagsilbi nilang spotter na nagbigay ng impormasyon sa mga hold-upper. Isa raw siyang sidewalk vendor malapit sa bangko. Itong mga victims, ito pong suspect na ito, ma'am, ay kakasuhan po natin ng robbery hold-up and of course illegal possession of firearms. Wala pang pahayag ang mga suspect na ang isa umano ay dating pulis. Madaling araw naman ng Sabado sa A. Bonifacio Avenue sa Marikina City. Nabundol ang sasakyan ang babaeng ito na tumatawid sa pedestrian lane. Tumilapon ang 74 na taong gulang na biktima. Pero sa halip na tumigil, dumiretso lang ang nakabanggang sasakyan. Nagtamo ang biktima ng hiwa sa noo at mga sugat sa ipapang bahagi ng katawan. Galing daw siya sa bahay ng kaanak at pauwi na nang mangyari ang insidente. Tapos nung natumba na ako, hindi man lang ako tinigilan. Nakita na niyang nakaganon ako, tuloy-tuloy pa rin siya. Hindi na siya naawa sa akin, hindi mas pinabayaan pa niya ako. Nakatawag pa raw siya sa kanyang kapatid para humingi ng saklolo. Rumisponde rin ang rescuers ng Barangay Tanyong. Inalalayan namin siya. Then maya-maya, lumapit yung isang humabol na rider. Ibinigay sa amin yung plate number. Iniabot din daw sa kanila ng rider ang napilas umunong bahagi ng sasakyang nakabangga. Lumabas sa investigasyon na ang sasakyang nakabangga ibinebenta online. Ayon sa apo ng biktima, nakapost na itong for sale bago pa maganap ang insidente. Possible na yung damage na yun is na pilasan yung harapan ng sasakyan niya. Kaya nagkaroon kami ng pruweba na itong kulay ng sasakyan na nakasagasa sa lola namin na mas mapagpatibay nung ebidensya namin. Nalaman na po namin kung saan po yung sasakyan. Hinahanap na lang po kung sino yung nagmamaneho ng sasakyan. Hiling ng biktima at kanyang pamilya, sumuko na ang driver. Sa nakabangga sa lola ko, sumuko na siya. Kasi hindi tama yung ginawa niya na pagtakas. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Hindi nakahinga matapos daganan
Yan po sinapit umano na isang lalaki ng arestuhin sa Pasay City. Kasunod po ng pagkasawi ng lalaki, tanggal sa pwesto ang 13 pulis na sangkot sa operasyon. Saksi, si Emil Sumangil. August 5 ng gabi, dinakip sa loob ng isang convenience store sa Pasay City si John Paul Magat. Ayon sa Pasay Police, pumasok sa stockroom si Magat at doon nagsira umano ng mga paninda. Matapos rumesponde sa sumbong ng staff ng convenience store, inaresto si Magat. Ito kasing victim natin, nagpupumiglas. Nagpapumiglas siya. So, itong mga pulis natin, siyempre i-restrain nila para mapusasan. Din madala doon sa substation. Ilang oras matapos madala sa istasyon ng pulisya, dumaing daw si Magat. 9:23 ng gabi, humingi na ng tulong itong biktima natin na baka pwedeng dalhin sa ospital. Okay. Kasi nahirapan nga siyang huminga. Okay. So sa ospital, dinala siya doon, doon na siya nalagutan ng buhay. Ang lumabas na cause of death ni Magat, asphyxia due to manual strangulation o pagkawala ng hangin sa katawan dahil sa pagsakal. Ayon sa kapatid ng biktima, nakatawag pa si John Paul sa kanila. Tumatawag po yung kapatid ko, pinaparusahan siya, humingi siya ng tulong. Kinabukasan, nagreklamo sa Pasay Police ang mga kaanak ni John Paul. Agad na sinibak ang 13 pulis na umunoy involved sa naturang responde. 6 sa kanila mula sa Pasay Police Substation 5 na nakakasakop ng convenience store. 6 na iba pa ang mula naman sa District Mobile Force Battalion ng Southern Police District. At isa mula sa Regional Mobile Force Battalion na pawang assigned sa Pasay bilang augmentation force. Pahayag ng hepe ng Pasay Police. Through CCTVs, nakita namin yung talagang totoong nangyari. Actually, dinapaan kasi nila yun eh. Parang nakadapa yung biktima natin. So, kasi nagpupumiglas, siyempre, pupusasan nila, dinapaan nila. Okay. So, most likely, yun ang dahilan bakit siya nasuffocate. Hindi naman ibig sabihin na sinakal talaga. Na gano'n na kamay. Pwedeng yung madaganan, gano'n dito sa liig. Hindi pa inilalabas ng Pasay Police ang kuha ng CCTV. Pero pangako ng kanilang hepe, lalabas ang totoo. Wala kaming pinapanigan dito. Kinasuhan na ang 13 pulis ng maltreatment of prisoners at reckless imprudence resulting to homicide. Nakatakda silang i-custody sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang gumugulong ang investigasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig, pero ang pamilya Magat masaya na sa pag-usad ng kaso. Masaya po kami kasi nabigyan ng hustisya yung kapatid ko. Ano ba sa palagay nyo? Meron ba talagang foul play ito? Meron po. Lagi po kasi siya nagmumulto sa amin eh. Naghingi pa rin siya ng tulong. Ayun, nasagot na. Nasibak na yung mga gumawa sa kanya niyan. Pulis po, nakabit namin. Pumasakit namin ang nangyari kay John Paul. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Naharap sa patong-patong na reklamo si DPWH District Engineer Abelardo Calalo dahil sa tangkang panunuhol umano kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Alok ni Leviste kay Calalo maging state witness at ilabas ang nalalaman niya tungkol sa katiwalian. Saksi, si Ian Cruz. Reklamong direct bribery, corruption of public officials at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan ang kinakaharap ni District Engineer Abelardo Calalo matapos maaresto dahil sa tangkang panunuhol umano kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isinampa ni Leviste ang patong-patong na reklamo sa Office of the Provincial Prosecutor ng Batangas kanina. Engineer, bakit po kayo may dalang 3 million? Kwento ni Leviste, ang sabi sa kanya ni Calalo, natutuwa ang mga kontraktor sa kanyang mga programa kaya gusto nilang magpadala ng tinawag daw nitong suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng initial na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ang paliwanag umano sa kanya ay nakasanayan ng wag magbidding
at congressman na umano ang pumipili ng kontraktor na magbibigay ng SOP. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay imimit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Alam ni Leviste na mas malawak pa ang sistema ng korupsyon, kaya umaasa siyang papayag si Calalo na magsilbing state witness. I proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPWH system. Ano pong tugon niya? Sa ngayon po, siguro medyo overwhelmed lang si engineer sa maraming mga nangyayari, kaya pinagdadasal ko na lang po na hindi man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang public service din niya sa ating bansa. Engineer, paano kung alokin kayo mag-state witness? Papayag ba kayo? No comment, no comment. Attorney, kung alokin po siya. Ayon sa isa sa mga abogado ni Engineer Calalo, pinag-aaralan pa rin nila kung hilingin sa piskalya na magsagawa muna ng preliminary investigation patungkol sa reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Arestado isang online seller na iligal umanong nagbebenta ng beep card sa halagang mahigit 6 na beses na mas mahal kaysa orihinal na presyo. At nagbabala rin ang Department of Transportation laban sa mga nagbebenta ng tinatawag na beep charms. Saksi, si Oscar Oida. Wala nang nagawa ang isang umunoy online seller ng masakote ng PNP Anti-Cybercrime Group sa entrapment dahil sa umunoy illegal na pagbebenta ng beep cards. Ayon sa Cyber Patrolling at Intelligence Unit, nag-alok online ang 32 anyos na suspect ng beep cards sa halagang 190 kada isa, malayo sa orihinal na 30 pesos. Nang makumpirma sa DOTR na hindi siya authorized distributor, isang pulis na nagpanggap na buyer ang nakipagkita sa suspect August 15. Sa entrapment na yan din nasamsam sa suspect ang 50 beep card. Naharap siya sa paglabag sa Access Devices Regulation Act, Consumer Act at Cybercrime Prevention Act. Marami pang gumagawa ng ganitong racket ayon sa pamunuan ng kumpanyang nagsusupply ng mga beep card. Kung tatanungin, mahigit 20 ang iba sa kanila nakapagbenta na ng mahigit 20,000 pieces. Ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa po ito. May gumigimik pa nga umano na nagbebenta rin ng beep charms. Kinukuha nila yung chip, tapos isasaksak nila sa mga abubot, pinibenta nila. Magkano yun? 700. Walang ganon. Okay, wagang beep charm. Okay, nalalapas ang beep. Okay? So sa mga kababayan natin, huwag kayo pagpapaloko sa mga to. May babala si Dizon sa mga online selling platform kung di haharangin ang mga ganitong produkto. Susulatan din natin itong mga online selling platforms. Pag hindi nila pinasara ito, talagang isasama sila ni General Yang sa mga kaso. Kasi kinukonsinti nila binibigyan nila ng platform. Makikipagtulungan po ko sa mga rail operators po natin na kumpiskahin yung mga charms po na ito. Ginagawa na rin nila ang lahat para lalong maging readily available ang beep cards. Wala na tayong shortage. Naghahanap na kami ng iba pang mga paraan para papadagay at pagbigay at kuha at pag-load ng mga beep cards kahit sa mga convenience stores. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Nagbabala ang pag-asa na posibleng magkaroon ng anilay short-lived La Nina simula sa susunod na buwan. Ang epekto ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ating saksihan.
Nagmistulang ilog, daanan ay talagang nagpasabol. Umapaw ang ilog at hindi na rin madaanan ang mga katabi ng kalsada dahil sa lakas ng ragasan ng tubig sa bahagi ito ng Lubao, Batangas. Halos 4,000 pamilya naman ang apektado ng pagbaha sa Buluan, Maguindanao del Sur. Dahil sa malakas sa pag-ulan, umapaw ng ilog doon na konektado sa Rio Grande de Mindanao. Kaya nagbangka na ang mga residente. Nakaranas din ng mga pag-ulan sa Talisay, Cebu. Isang habal-habal rider ang sugatan doon matapos mabagsakan ng tipak ng bato sa gilid ng bundok kahapon. Ayon sa kanyang anak, namamasada ang kanyang ama noong mga oras na yon sa gitna ng malakas sa ulan. Sambang nagdagan timing nga nidahili ang mga yuta, unya naabtan kining maong biktima, unya naigo ni siya sa bato, hangtod nga naigo ang iyang ulo, ni natamaan pagyud ang tangke sa iyang motor, hangtod nga nalamba. Diha may laing mga motorista nga nakaagi, maoy unang ni pahibaw dayon dito sa Barangay Hall. Pagpahibaw sa Barangay Hall, niresponde dayon ang emergency responder. Nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Nangako lokal na pamahalaan ng Talisay na sasagutin ang pagpapagamot sa rider. Batay sa tala ng Department of Social Welfare and Development, umabot sa mahigit 8,000 pamilya ang apektado dahil sa epekto ng habagat at low pressure area. Mahigit 8,600 na mga pamilya or more than 36,000 individuals yung nga pong naapektuhan. Ang Pag-asa nagbabala sa pag-iral ng madalian o short-lived La Niña sa susunod na buwan. Itong last quarter ng ating 2025 ay medyo mas maulan, higher probability ng above normal rainfall sa mga areas na identified based on the forecast dun sa in terms of rainfall impacts. Para sa GM19 Rated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mas lumapit na po sa lupa ang minomonitor na low pressure area. Ayon sa Pag-asa, babaybayin ng LPA ang eastern coast ng Quezon Province, saka ito magdi-dissipate o malulusaw. Posible rin na hindi matuloy ang pagkalusaw nito at mananatilian bilang LPA at tatawid sa lupa hanggang sa mapunta sa West Philippine Sea. Ayon po sa Pag-asa, mababa na ulit ang tsansa ng LPA na maging bagyo at maaring sa Huwebes ay wala nang umiiral na sama ng panahon sa PAR. Dahil sa LPA at habagat, magtutuloy-tuloy ang maulap at maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. At base sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga, mataas ang tsansa ng ulan sa Mimaropa at Western Visayas. At magtutuloy-tuloy sa hapon at meron na rin sa Central Luzon at Bicol Region. Posible rin ang mga pag-ulan sa Metro Manila. Gayon din po sa Western Visayas, Negros Island Region, Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. At may malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Ipaaresto kung hindi sisipot ang mga contractor na ipinasabpina sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control projects. Ating saksihan. May babala si Senate President Chis Escudero sa mga kontraktor na mangi-isnab sa sabpina para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control project sa September 1. Kung hindi nga nila susundin ang sabpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. 10 sa pinakamalalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinabpina ng Senado matapos isnabi ng una nitong pagdinig. Kabilang sa iniimbestigahan ang aligasyong naging bagmen at legmen o ano ng mga kontratista ang ilang district engineer ng DPWH. Kasunod yan ang tangkang panunuhol umano ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tingin ni Senador Raffy Tulfo, malawakan ang sindikato sa mga district engineering office. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestigan sila sa mga kalukuhan and then manunuhol sila. Yan man talagang gawain ng mga karamihan sa mga lolo-lolo, karamihan sa mga kota, para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-prime sila. I think it's widespread. Kaya nga sa mga susunod na hearing sa Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga district engineer na kailangan investigar. Kumbinsido si Senador Amy Marcos na malakas ang loob ng mga district engineer at contractor dahil may malaking tao sa likod nila. Ako ay nanghihinayang kay Secretary Bonongan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RD, DE. Huwag nating lahatin. Kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso.
Lahat yan qualified. Dami-daming exam, ang dami-daming drone. Sangkatutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Dagdag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito. Senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat. No? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. Ayon din kay House Infra Committee Co-Chairman Teddy Ridon, hindi congressional insertion ang maanumalyo umanong proyektong sinita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Baliwag, Bulacan. Batay sa pagsusuri niya sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso at sa General Appropriations Act, galing ang proyekto sa NEP. Marami po sa mga napuntahan po ng Pangulo ng Pilipinas, particular ho sa Bulacan, kahit po yung nasa Baguio, ay mga National Expenditure Program originated projects. Hindi po ito Congressional Initiative originated projects. So kasama po rito yung pong Ghost Project na supposedly ginawa po ng First Engineering District ng Bulacan through Sims Construction Trading. Sagot ng DPWH, We'll try to find out if this is correct. Maybe if it is left or initiated, we will try to find out. Pero for as long as it is ghost project, then we'll have to file the necessary charges against those who are included in it. Opo. In fact, today I think I have issued the preventive suspension of the district offices involved in yung ghost projects. kasama sa ipatatawag ng komite sa kanilang investigasyon ang top 15 contractors na binanggit ng Pangulo at mga opisyal ng DPWH, Commission on Audit at BIR. Ang COA, iniutos na ang inspection sa lahat ng flood control projects sa Bulacan mula January 1, 2022 hanggang July 31, 2025. Prioridad ang mga proyektong pinakaginastusan ng gobyerno. Ang BIR naman, magsasagawa ng tax fraud investigation sa mga kontraktor ng maanumalyo umanong proyekto. There should be criminal charges for ghost projects. If it's a 55 million project na pinera, di ba plunder na yun? Aabot ba ang sisi sa kalihim ng DPWH? We will see kung ano ho yung level ng kanya pong responsibility. Pero again, kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. Well, they'll have to establish my liability kung ano nangyayari po doon. Pero sir, at this point in time, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure project. Wala pong corruption on your Absolutely on my part. No, I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. That's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that have been discovered by the President. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang, inyong saksi. Pinag-aaralan ng Department of Transportation na maglabas ng "Huwag Ninyong Tularan List" o yung pong listahan ng pangalan ng mga traffic violator dahil sa dumaraming hindi sumusunod sa batas trapiko. At pinusuhan yan sa Barangay Saksi Online ni Oscar Oida. Noong August 18, nakuna ng CCTV ang kotseng ito na mabilis ang takbo sa Kawit, Cavite habang nakasampa sa hood ng sasakyan ang isang lalaking traffic enforcer. Ang traffic enforcer sa video, si Michael Trahico. Nasisitahin noon ang motorista dahil may nasagi umunong sasakyan. Pero hindi huminto ang kotse. Kaya ang ginawa ni Trahico, iniharang ang sarili at napasampa pa sa hood ng kotse. Umabot daw ng halos 15 minuto siyang nakasampa sa hood ng sasakyan. Takot po. Posible po pag nahulog ako, mamatay kaagad ako or ospital. Sobrang takot din po ako doon. Pero inano ko po yun dahil gawa ng trabaho ko. Sa press briefing kanina ng Department of Transportation at Land Transportation Office, hinikayat nilang magsampa ng kaso ang enforcer sa driver. Inanunsyo rin nila ang perpetual revocation ng lisensya ng driver o habang buhay ng hindi makapagmamaneho. Isa lang ang hinihinging kapalit ng gobyerno para mabigyan kayo ng lisensya. At yon ay sumunod
kayo sa batas. Pag kayo ay hindi sumunod sa batas, kaya-kaya tanggalin ng gobyerno, ng LTO, ang lisensya ninyo. Either temporarily or in the case sa mga grabing mga violator, forever. Sa datos ng DOTR at LTO sa loob lamang ng 6 na buwan, nakapagtala na ng mahigit 2,000 show cause orders at suspensions laban sa mga traffic violator. Mahigit 4 na raang lisensya ang na-revoke. Last year, for the entire 2024, LTO issued 1,100 show cause orders. There is no sense itong ating mga batas trapiko kung patuloy itong ating nakikitang walang disiplina sa daan. Dahil sa dumaraming hindi sumusunod sa batas trapiko, plano nila maglabas ng huwag ninyong tularan list o listahan ng pangalan ng traffic violators. Ipapublish namin ang mga pangalan, pinag-aaralan na namin ngayon na. Para lang matuto. Kung di kayo madaga sa kung di kayo matatakot sa kaso, sa multa, matama, baka dito, mahiya kayo. Tinanong namin ang mga kapuso online kung ano ang masasabi nila dito. Komento ng isa, imbis na ipahiya, higpitan na lang ang application at renewal ng driver's license. Komento naman ng isa pa, may mga question sa usaping ito, kagaya ng human rights at data privacy. Pabor naman ng isa, para madisiplina raw ang mga kamote driver. At sagot ng isa pa, paano naman kung hindi sinasadya at nagkamali lang? Nilinaw naman ng DOTR na pinag-aaralan pa nila ang legalidad nito. Tingin ko kapag naintindihan ng mga kababayan natin na may consequence ang paglabag sa batas, tingin ko dahan-dahan titino tayong lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Ang pagiging totoo sa sarili ang itinuturing na susi ng isang trans non-binary graduate sa nakamit na tagumpay bilang summa cum laude. At nakaranas man ng diskriminasyon, hindi ito humadlang na makamit niya ang matamis na success! My name is Renel Victor Prism A. Cruz, humbled and honored to be the first ever summa cum laude in the history of BPSU. Yan ang loud and proud valedictory speech ng trans-binary at AB in Communication Arts graduate major in New Media na si Renel Victor Cruz o Prism kung tawagin ng mga kaibigan. Ang kauna-unahang summa cum laude ng Bataan Peninsula State University main campus. Sinalubong siya ng palakpakan, fit for her queerness, na naging lakas para harapin ang hamon ng buhay bilang miyembro ng LGBTQIA+ community. So yes, my superpower is my queerness, and I had it all along. My queerness taught me to live in a world that wasn't built for me and still find joy. It gave me the courage to take up space, even when the world told me to tone it down. It taught me empathy. When you've been judged for simply existing, you learn to never judge others and be kind. Nitong college lang daw talaga naging totoo sa sarili si Prism at sa first year college pa lang, binigyan na ng pagsubok. When they were taking my picture for my school ID, a guy told me na bakit daw long hair ako, dapat daw short hair, dapat daw hindi ako nagsusuot ng earrings, etc. But I didn't agree to that. I made a promise to myself that I'm going to be who I am. And tinry ko siyang ipaglaban. That's actually the first baby steps that I made during college to get out of my comfort zone. Pinaglaban hanggang sa makuwang kagustuhan magsuot ng uniform na pambabae at ng mahabang buhok. Ipinagpapasalamat niya raw ito sa kanyang eskwelahan. Naging butterfly effect siya na nagiging mas confident ako sa klase. I get to really answer our recitations very well. Mas ginaganahan akong pumasok. As na-excite ako for my classes. And it helped me shine. Ang diskriminasyon, unti-unti na rin daw nawala dahil sa kanyang naaabot. Ang respeto at pagkilala, hindi raw dapat ipinagkakait. Ano man ang estado sa buhay, ano man ang kasarian. My queerness is not a weakness. It's not a flaw. It is my strength. It is my power.
And I stand here today as a living proof that with the queerness, with the gayness inside of me, I shine so bright because I am who I am and no one can take it away from me. Andito ako dahil bakla ako. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinaproseso na ang deportation proceedings ng mining executive na si Joseph C. na inaresto dahil sa pamimeke umano ng kanyang pagka-Pilipino. Ilan pang personalidad ang binabantayan ng Bureau of Immigration. Saksi si Dano Tingkung. Isang malaking negosyante sa Pilipinas si Joseph C., ang mining executive na inaresto dahil sa pamimeke umano ng kanyang pagka-Pilipino. Chairman siya ng Global Ferronickel Holdings, isang kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange at ikalawang pinakamalaking nickel ore exporter sa Pilipinas. Bukod kay C, ilan pang personalidad ang binabantayan ng Bureau of Immigration. We're looking at big people already. We're looking at people of influence already. Kasi ang concern natin ngayon is not the retail anymore. It's more of national security. If there were people involved in protecting him or assisting him, yan po lalabas doon sa later investigation. Inaresto si C matapos magtugma ang kanyang biometric sa biometric ng isang Chinese national. Nakakulong siya ngayon sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa at inihahanda na ang deportation proceedings. Pero nananawagan ng kumpanya ni C na Global Ferronickel Holdings na palayain ang kanilang chairman. Valid umano ang Philippine passport ni C, hindi siya sangkot sa kahit anong kriminal na aktibidad at malaki ang kontribusyon sa ekonomiya dahil sa mga buwis at regulatory fees na ibinayad nito sa gobyerno. Nauna na ring tinawag ng Philippine Nickel Industry Association na illegal at hindi makatarungan ng pagkakaaresto kay C dahil dati nang pinatotoo ng Bureau of Immigration na isa siyang Filipino citizen. Pero tugon ng immigration, wala pa raw kasing pruweba noon. Hindi tulad ngayon. Nagkaroon na siya ng immigration case, I think way back 2014 or 2015. Also for the same thing, for misrepresentation. It stemmed from a complaint of an individual. There were no other proof na nakita doon sa investigation. So ito pong kaso na ito ay na-dismiss. Ngayon, it's different because government intelligence sources have given us a name. At itong Chinese name na ito, we cross-matched with our records at doon lumabas yung biometric information ng Chinese individual na ito at ng Filipino individual na ito. When we cross-check the records, tugma po. If you were born of foreign parents, parehas foreigner yung magulang mo, walang source yung nationality mo, hindi ka pwedeng maging Filipino. Walang reason for you unless you are a naturalized Filipino citizen, which this person did not do and which this person does not claim. Minomonitor din ng Securities and Exchange Commission ang pagkakaaresto sa negosyante at pinag-aaralan ng anumang hakbang na kailangan itong gawin sa ilalim ng jurisdiksyon ng SEC. Sinisikap pa naming makausap ang kampo ni C. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkung ko ang inyong saksi. Para palakasin ang laban kontra misinformation at disinformation. Inilunsad po ngayong araw ng GMA Network ang B1 Tama campaign. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Kung gusto natin magbigay ng mga programang makabuluhan, higit sa lahat, makakatulong sa kanilang buhay. That's what the Filipinos deserve. Sa panahong ito, mas exposed na sa digital media ang karamihan. Kaya kailangang palakasin at dumami pa ang sources ng accurate information. Sa pamamagitan ng GMA shows na Fast Talk with Boy Abunda, Amazing Earth hosted by Ding Dong Dantes at I Believe hosted by Chris Chu, ay mas palalakasin pa ng GMA Entertainment Group ang paglaban nila sa mis at disinformation sa broadcast at digital media. Matuto, matuwa, B1 Tama. Bilang mga padre de pamilya, sinisimula ni Ding Dong Dantes at Chris Chu sa kanilang tahanan ang pag-check kung accurate at educational ang impormasyong nasasagap ng kanilang pamilya. Pag sa halimbawa hindi ka sigurado, tanungin mo ko o tanungin mo siguro mag-cross-check. Tignan mo siguro sa ibang sources, sa ibang website, sa GMA News kung tama ba yan. Yung mga kids natin dong, no? Or about the same age, pinanganak sila, lumalaki sila na talaga ito na yung mundo nila. Kaya ako naging mas passionate about itong cause na ito of educating
people to be discerning, pagpili ng tamang impormasyon, tamang asal. Ang celebrity talk shows and entertainment programs, hindi chismis na makakasira ng reputasyon ng pinag-uusapan. Dapat maging source ng tamang impormasyon. It is possible to be entertaining, to be factual. It is possible to do an entertainment talk show without having to resort to anything that is not true. A talk show is just a talk show. It cannot be more important than relationships. Katuwang ng Kapuso Network sa advocacy campaign na ito, ang ilang partners mula sa iba't ibang sektor na dumalo at nakiisa sa MOA signing ngayong araw. At ang educational and factual sources, hindi lang limitado mula sa credible news platforms, kundi maging sa entertainment shows. At GMA Entertainment Group, we've always believed that learning doesn't have to feel like a lecture. It can be fun, exciting, and yes, even binge-worthy. On our 75th anniversary, we're leveling this up with Matuto, Matuwa, Bihuan Tama. Magiging tampok rin soon sa masterclass series ang Bihuan Tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Nagpaliwanag si Samar Governor Shari Antan sa video niyang nagsasayaw habang pinapaulanan ng pera. Batay sa payag na inilabas ng kanyang opisina, hindi nila ito kuha sa isang marangyang hapunan at walang kinalaman sa anumang programa o proyekto ng gobyerno. Kuha raw ito sa Hermano Night ng Pista ng Katbalogan na kabisera ng probinsya. At ang sayaw ay ang tradisyonal na kuratsa. Matagal na anilang tradisyon sa Samar at Leyte ang pagsasayaw ng kuratsa, kung saan bahagi nito ang pagsasaboy ng pera o yung tinatawag na gala. Sinisimbolo raw nito ang pagiging mapagbigay at pagbabayanihan. Hindi raw ito pagpapakita ng karangyaan, kundi tradisyong matagal nang nakaukit sa pagdiriwang ng pananampalataya at pagsasama-sama. Nire-respeto raw nila ang pananaw ng ilan na dapat umiwas sa ganitong aktibidad ang mga public official. Pero ang pagsali raw ng gobernadora sa kuratsa ay para ipagdiwang ang pagkakakilanlan ng mga Samarnon at suportahan ang kanilang mga isinusulong. Lahat din nila ng nalikom na pera sa kuratsa ay ibinigay sa simbahan sa Katbalogan. Labis pa rin ang pasasalamat ni Marian Rivera para sa kanyang first ever win bilang Best Actress sa FAMAS. Para po yan sa pagganap niya bilang Teacher Emmy sa Cinemalaya entry na Balota. Big win din daw kay Marian na buhay pa at nasa puso ng mga tao ang ipinaglalaban ng kanyang karakter. Kasunod ng pagkapanalo, handa raw si Marian na sumubok sa iba pang proyekto. Kung ano na lang yung dumating na projects at ibigay sa'yo ni Lord, ay tatanggapin mo na ng buong buo. Kung ano yung nandyan na project at maganda, subukan. Kung wala, okay lang. Sa gitna naman ng showbiz commitments, may me time pa rin daw si Marian. Kasama na riyan ang pag-unbox ng kanyang mga koleksyon. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.